Salamat guys, nanonood kayo ng Leo News Unfiltered. Okay, so nakita natin itong balita galing sa Abante kung saan namataan itong si Baste Duterte sa China immigration. Antindi, no? Kung natatandaan niyo po, kahapon ay may malaking lindol na nangyari doon sa Southern Mindanao, di ba? At grabe yung epekto sa infrastructure at ang dami pong nasawi. So, uh, our thoughts to all those affected doon sa Mindanao. Okay? At pag-usapan natin tong mga leader natin kasi if there is a crisis o ganitong mga sakuna na nangyari sa ating bansa, dapat po ang mga nauuna talaga sa serbisyo ay itong mga leader natin. So, matatawag ba nating isang leader ang isang public official na halos hindi mo makita doon sa site na nangyari? Actually guys, sa Mindanao, malapit sa Davao City yung nangyari. At yung earthquake daw ay nangyari doon sa dagat. At actually itong nakita niyo itong balita dito sa Abante, kahapon pa to na merong isang Reddit user na nakitang itong si Baste nasa China immigration. So anong ginagawa niya doon? Tapos yung kanyang lugar, yung kanyang bailiwick, especially kay Sara, kay Pulong, ay nasa crisis ngayon. Pero guys, hindi niyo sila makikita ngayon ni isang post sa online. So bago tayo pumunta diyan, okay. So gusto ko niyong any update galing dito sa Inquirer. So tingnan natin yung sitwasyon. I'm pretty sure nakita niyo na ito sa balita, but let's have the context about it, okay? So there's different places na apektado. So punta muna tayo dito and then play natin. The earthquake struck at 7:37 in the morning of June 8. Its epicenter was located offshore, about 32 kilometers southwest of Maasim in Sarangani province, at a depth of 30. As of 11:30 a.m. on Tuesday, 13 people are confirmed dead, 4 remain missing, and 1,836 families have been displaced. Two key commercial establishments collapsed in the city. In one of them, search and rescue operations are still underway. Rescuers believe individuals remain trapped inside the rubble. So actually hanggang ngayon ano pa eh, yung yung mga nasawi I think tumataas pa kasi may mga buildings na talagang gumuho. Yung iba bumigay yung foundation ng building. So if you're in the moment na talagang umuuga yung yung building at hindi stable yung pagkakagawa, eh, talagang ko-collapse siya, 'di ba? Sige. Temporarily shut down due to possible structural damage. Passengers are now loading and unloading out. Hindi katulad ng dati doon sa loob, pagbaba mo, tulad nito matagal pa nag-park. Mga facilities na katulad nito, terminal. Hindi para maipsan naman yung kuan, katulad nito mainit. On the relief front, Mayor Lorelei Pacquiao says the city government has activated its command center at City Hall with food, water, and temporary shelters in place for effectively with the city government for now. Una-una is isali sa mga prayer nila nung malampasan na o pas maka-recover ang to ng mga layers mo na to ang makatabang no para at least gusto na to maging transparent
po, ang mga tabang nga niabot diri sa ato. President Ferdinand Marcos Jr. Okay. So, ano yun eh, siguro, I don't know kung kapatid ni, ni Pacquiao, pero ang sabi niya, humingi daw sila ng prayers, tulong, kung meron daw may tulong, pwede nilang i-coordinate sa kanila. So, ito yung actual na leader na talagang nasa site, di ba? At mind you guys, yung mga magkakapatid na lakwachera, ito, nasa China yung isa, si isa, ano to, yung pumunta sa senior citizen, person disability, solo parents, and mga isa sa lugar. Ano pa? Nag-tree planting. Nagbrigada. But anything, wala po. So yan ang Inday Sara namang June 6. Ito lang yung yung ginawa niya sa kanyang Facebook. O man lang i-post sa kanyang Facebook account. Yung tinawag niyang bangag yung presidente ngayon ay tumutulong doon sa mga kababayan niya sa Mindanao. Okay? At si Baste naman, any of the mayor? Wala ho. O yan June 4. Ano to? Yung garbage collection. Diba? Kung natatandaan nyo, yung sitwasyon sa Davao City, nung isinara ng DNR kasi nga, may namatay doon sa actual na landfill. Guys, hindi po trabaho ng DNR na maghanap ng landfill area. Kasi nga, yung local government unit ang siyang mismo pong gumagawa po nito. Kaya nga, kung pag-uusapan ng pagiging directive at para mapanatiling malinis yung kanyang lugar, hindi po yan trabaho ng national agency katulad ng DNR. Okay? Kaya walang kwenta itong si Baste. Pupunta ng China, tapos yung mga kababayan niya, hindi niya malang matulungan, pati yung mabahong sitwasyon doon sa kanyang syudad. So, ganyan. Yan ang mga leader ng DDS. Hindi niyo po makikita sa sitwasyon ng calamity, crisis, wala eh. Walang maipakitang tumutulong po sila. Okay, now, I want to share guys, ano po yung difference ng pagiging isa pong leader, okay? At pinapakita ko sa isang leader versus sa isang boss, okay? Kasi may dalawang type of leadership, okay? Meron pong isang leader at isa pong boss na tinatawag natin. At kung natatandaan nyo, si Sara Duterte mismo nagsabi, wala siyang alam sa DepEd o sa education management. So anong ginagawa niya daw? Pinupukpok niya lang daw po sa ulo ng kanyang mga tao. Imagine niyo hindi niya alam kung anong ginagawa niya. At mas mabuti nga pa nga yung mga talagang nasa profesyon na gumagawa po nito. 'Di ba? Okay. Hindi ko makita yung yung actual. Pero gusto kong ipakita sa inyo guys, at least yung isa pong leader, ito sasabihin ko na lang. Ang pagiging leader po ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga kasamahan at kumukuha po ng opinyon. Okay? Kumukuha ng opinyon at nag-share din po ng kanilang opinion when it comes to any problem to be solved. Okay? At para sa akin, ang isa talagang mga leader na pwede niyong makita ay yung pong mga katulad ni
Risa Ontiveros na siya mismo po na nakipagtulong sa kanyang mga kasamaan sa majority na mag-share po ng isang buwan ng kanilang sweldo para matulungan po yung mga taga Mindanao. At dito sa infographic na nakikita nyo, yan, itong magandang halimbawa. Leader is littering leader team in hindi siya makita, medyo ano siya. But anyway, yan, nakikipag-usap siya sa mga sa kasama niya para makakita ng solution. While ang boss ay nasa taas lang, pero ang kanyang ginagawa is to command other people to work and to decide what they want to do. So, yun. Kaya nga natatandaan ko si Sara Duterte. Nung bumagyo yung Cebu City, hindi niyo po nakita sa Cebu after a day. Nasa bakasyon po sa Quezon City. At siguro, hopefully, may makita tayong anyone who will post kung anong ginagawa ng Vice Presidente. So yan ang Tatak Duterte. Kung may kalamidad, wala po sila. Hindi po sila tunay na leader. Salamat po guys. Kung meron kayong komento, suggestion sa ating video, paki-comment po sa comment section at if nagustuhan niyo po ito, please hit the like and subscribe button. Salamat and see you sa susunod na video.